magandang gabi po sa bawat isa, maging sa mga kapatid na nasa online, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. O basta po tayo sa ating text na makikita sa Genesis 2. Genesis 2:16. Verse 16, ang sabi po dyan, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alimang bungang kahoy sa halamanan. Verse 17, maliban sa bungang kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Basbasan ng Diyos ang kanyang mga salita. Pwede na po kayong makaupo. Sabi po, ang buhay daw po ay full of choices. Ganyan ang buhay natin. Sa bawat araw, pag-isip pa lang natin sa umaga, kailangan na nating mamili kung ano ba yung uunahin natin, ano ba yung gagawin po natin. Diba? Pag ang mga nanay, unahin ba natin mag-prepare ng breakfast? Anong breakfast? So, kailangan pa rin mamili. Pagbukas mo ng rep, ano kaya dito ang niluluto ko ngayon? Buti sana kung gabi pa lang talagang pinag-isipan mo na yun. So, bawat galaw po natin, nangangailangan po tayo ng mamili. Kung medyo umaambon, papasok ba ako o hindi? Diba? Dapat marunong tayong pumili kung ano yung tama at maging orderly tayo para nang sa ganon, wala tayong nasasayang na oras, wala tayong nasasayang na panahon. Kung hindi po tayo marunong pumili ng tama, masasayang po yung buong maghapon natin dahil hindi natin nagawa kung ano yung dapat na gawin po natin for that day. Yun po, para hindi po tayo magsisi, dapat alam natin ano yung priorities natin. Ano yung dapat kunahin sa bawat araw po natin. Diba? Mapalad po sa panahon ni Adan at ni Eva, mapalad sila. Okay? Hindi nila kailangang mamili eh. Ang Lord na yun nag-provide ng kanilang suotan. Hindi nila kailangan magbihis araw-araw. Talagang provided na yun ng Lord. Yung kakainin nila araw-araw, kailangan pwede na sila pipitas lang sila doon sa mga punong kahoy na provided ng Lord. Ayos na po, di po ba? Hindi nila kailangan pumili ng asawa. Di ba? Di kagaya kako, sabi ni Pastor, pag-pray nyo, sino magiging asawa. Pero that time wala eh, dahil dalawa lang sila eh. Sino pipiliin pa? Wala na, di po ba? So yun po, napakapalad po nila, pati sa pagtatrabaho. Hindi na, kasi binigyan na ng Lord ko, amin dapat silang gawin. So, hindi na nila kailangan mag-isip ano ba yung gagawin natin. Di ba? Yun, lahat po yun provided ng Lord po. Baliban sa isang na pinagbabawal ng Lord. Ayun. Doon papasok yung kanilang choice. Ito ba yung itong isang bawal o itong lahat na to na pwede? So, yun po yun. Sabi nga sa Genesis 2, 16, 17. Text po natin yan. Genesis 2:16-17, sinabi niya sa tao, pakakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Verse 17, maliban sa bungang kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Amen. So, nandun po pumasok yung choice na dapat nilang gawin. Diba? Eh, ganun po yung tao, di ba? Kung ano yung bawal, siyang masarap gawin. Di ba? Kung ano yung pinagbabawal ng Panginoon, yun ang gagawin. O ano yung pinagbabawal ng magulang, siyang gagawin. So, ganun po eh. Binabaligtad po natin para sa atin kung ano yung masarap kahit bawal gagawin. Ganun po ba tayo? Ay, ang babait nila. Parang totoo. Tulad nga ni Eva, diba? Para sa kanya, ito yung gusto ko eh.
yung bawal na iisa lang, samantala ang daming puno doon na pwede nilang kainin araw-araw, pero kung ano yung bawal, yun ang gusto niya. And para sa kanya, ito yung gusto ko ito yung pinipili ko At yun po yung topic natin for tonight. Anong topic natin? It's my choice. It's my choice. Wala kayong pakialam. Basta yun yung gusto ko. Yung parang ganon. So, di ba maraming utos ang Panginoon? 10 utos yung binigay. Yung apat, yung apat na sinabi ng Lord para sa kanya, yun ang hindi ginagawa ng tao. Yung 6 na sinabi, huwag ka papatay, huwag ka mangalunya, huwag ka magana, yun ang ginagawa ng tao. Hindi ko ba? Baligtad yung tao. Kung ano yung bawal, siya ginagawa ko. Ano yung sinabi, huwag, yun ang gagawin. Pag sinabi, ito yung gawin mo, ako yung sambahin mo, hindi siya yung sinasamba. Huwag ka sasabi dito. Yung mga idols ayaw ng Lord, pero yun ang ginagawa ng tao. Hindi ko ba? Yun po yun. Kasi nga po, meron tayo, kumbaga pinapairal natin yung gusto natin, hindi yung gusto ng Panginoon. Kaya ano nangyayari? Napapahamak tayo. Di po ba? Tulad ni Eva, bakit niya sinuway ang Diyos? Why did Eve choose to make her own choice? Bakit daw po niya? Sabi sa Genesis 3:6, sabi ko dyan, nang pinagmasa ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Ayan. Ano yung reason? Because it was pleasing to her eyes. Maganda sa paningin, masarap sa paningin. Kahit bawal, parang ang sarap-sarap na panito Ang ganda-ganda di ba? Kaya kinuha niya po, pangalawang reason is, she desired to gain wisdom. Gusto niya malaman na yung tama at masama. So, gusto pa niya mamili. Samantalang ito din pinapagawa ng Lord na makakabuti sa kanya. Kaya mas gusto niya yung malaman kung ano yung mabuti at masama. Kaya kumain. So, yun yung dalawang dahilan. Bakit sinuway niya? Bakit yung choice niya ang pinairal niya at hindi yung utos ng Panginoon? Dahil yun nga, gusto niya malaman kung ano yung mabuti, ano yung masama. Kaya mas pinili niyang labagin ang utos ng Lord. Kaysa po, sundin. Mas gusto niya gawin yung gusto niya kaysa sundin ang utos ng Panginoon. Yun din po yung madalas na malik natin. Hindi po ba? So, aminin natin sa hindi. Choosing on our own kahit bawal. Kahit bawal sa kagustuhan ng Lord, yun po yung madalas na ginagawa ng tao. At sabi ng magulang, mag-aral ka muna. O, di ba, ganyan mga magulang, hindi po ba? Pero hindi sinusunod. Susundin ko anong gusto. Babarkada pa rin. Basta ko anong gusto. Yun. Pagka mga pag-girlfriend, boyfriend, pero yun po yung gagawin. Basta ko anong gusto. It's my choice. Buhay ko. Di ba mga ganyan nga yung mga dialogue ng mga bata ngayon. Di ba? Nagiging prodigal child or children tayo sa harapan ng Panginoon. Pag yung sarili natin kagustuhan ang ginagawa po natin. Ayan po, dapat, no? Marami tayong mga wrong choices in life. Kaya anong sabi ng Lord sa Matthew 24 verse 4? Mateo 24:4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni naman. Amen. Pasubali ang Panginoon na pwede tayo maligaw. Kapag tayo ay mali ang pagpili po natin. Kaya ang sabi, mag-ingat daw tayo. Yan. Bakit po? May demonyong nakabantay sa atin 24/7 yan. Alig-aligid, di pa ba? Madalas natin yan, babasa po yan. Nakikita niyo yung kilos natin, yung gesture natin, kahit di tayo magsalita. Gaya ni Eva, na lagi niyang pinupuntahan yung puno, tinitignan niya, nakikita ng kaaway yun. Kaya po siya tinukso po ng kaaway. So tingin niya, kasi napakaganda daw, di po ba?
Well po yung kaya nag-decide siya. So, ano nangyari? Deceive siya ng demonyo. So, ingat din po tayo sa mga kasama po natin. Either sa bahay, sa church, sa school. Lahat tayo, may mga nakakasama, lahat tayo may barkada, di ko ba? Pero pwede silang gamitin ng kaaway para tayo ma-deceive. Diba? Paano na-deceive si Eva? Ay, si Adan. Dahil si Eva. Di ko ba? Dalawa lang sila magkasama, pero na-influensya niya si Adan. Kaya, yun po yung sinasabi natin, mag-ingat din po tayo. Kaya nga, yung choice natin, napaka-importante. Nalimutan ni Adan yung utos ng Diyos. Sa kanya talaga inutos ng Diyos yun eh. Lahat ng pamamahala kay Adan yan sinabi, hindi naman kay Eva eh. Di ko ba? Kasi siya yung unang nilikha ng Panginoon. Kaya lahat ng tagubilin kay Adan po yan binigay. Pero dahil po yung focus niya nawala sa Lord, napunta kay Eva, mahal niya sa Eva ko binigay po ano yung gusto niya. So, hindi na ang Diyos ang nasunod. Kundi yung choice pa rin na piliin yung gusto ni Eva, yung kinalo ni Eva sa kanya. Nakuha po ba natin yun? Ano sabi sa unang 1 to 15 to 17? Unang 1, verse 15, huwag ninyong itigil ang mundo o ang mga makamundong bagay ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig. Verse 16, sapagkat ang lahat ng sa samang kasalanan, ang pagnanasa sa mga nagtalamatan ang dalawang pagmamayabang sa buhay, hindi ito. 17, ang mundo at lahat ng bagay dito na nanunod ng tao ay mawala. Amen. Yan po yung mga pagkenda na choice natin talaga na pinapabili tayo ng Lord sa anong gusto mo, itong mundo o yung sa akin. Kasi yung mga pananasaban ng laman natin, yung mga kakikita ng mata natin na parang ang ganda-ganda, di ko ba? O yung utos ng Panginoon. So, alin po ba yung pipiliin natin? Ano sabi ng Lord? Ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So, hindi sila sumunod, kaya pumasok ang kamatayan. Yun po yun. Kapag mas choice po natin yung bagay sa mundo, pagsuway yun sa utos ng Panginoon. Dalawa lang naman yan, hindi ko na. Pag sumunod ka, o gusunod, pero pag ikaw ay sumuway, may consequence po yan. Sigurado may consequence po pag wrong ang choices po natin. Tulad na lang nangyari kina Adan. So ano yung naging resulta ng mali nilang pagpili? Results of the wrong choice. Sabi sa Genesis 3:16, Genesis 3:16, sinabi rin niya sa babae, dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak. Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. Amen. So ano po yung ano yung naging consequence para kay Eva for Eve, ano daw, birth pain, and she needs to submit to it. Diba? Sabi nga yun daw, ang iyong asawa ang maghahari. Yes, yun. So, dapat mag-submit ka na. Kasi, ano yung unang ginawa niya? Isa na nag-submit sa kanya eh. Kaya inutos ng Lord, dapat, ikaw, Eva, mag-submit ka kay Adam. Yun po ang naging consequence niya para kay Eve, birthday. Di ba yan? Sino po dito ang mga nanganak na hindi nasaktan? Wala. Kasi, parusa yun kay Eva. Lahat damay. Ganun po. Lahat damay talaga. Di ba? O, ano naman po ang topic sa Genesis 3:17 and 19? Kasi, kasi, 17, sinabi niya sa lalaki, dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbawal ko sa inyo, sumsumpain ko ang lupa. Kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng gusto para makakain.
na kailangan magpakahirap ka ng gusto para makakain ng hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulatan. Sa lupa ka nagmula, sa lupa ka iyong babalik. Ayan. So, yun naman po yung consequence para kay Adan. He will work hard to have a living for his family. Madali po ba sa mga tatay ang magtrabaho? Pagbanat ng buto para pakainin ng pamilya. So, yun mo, para sa mga tatay yan. Hanggang kailan? Hanggang kamatayan. Till death. Yun po yun, di ba? Sabi niya na, hanggang sa magbalik sa lupa, kagaling sa lupa. Hanggang doon, kailangan mo itaguyod ang pamilya mo. Yun naman po ang naging consequence para sa mga katatayan. Sa mga ano na. Yan. So, ano naman ang sabi sa Genesis 3:23? Genesis 3 verse 23. Kaya pinaalis siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden para sa kain ng lupa na pinagmulan. Ayan. So, para sa kanilang dalawa, kanina si Eva lang, may consequence para kay Eva, kay Adam may consequence. Kaya ano yung consequence para sa kanilang dalawa? Both of them were driven out of the Garden of Eden. Pinalaya silang dalawa. Diba? Hindi sila pinanatili ng Lord doon sa wala silang kakoy, mamimitas na sila nakakain. Hindi, sabi ng Lord magkasaka ka kaya labas. So yun na naging parusa sa kanilang dalawa. At most of all, ito yung pinakamasakit na consequence na damay tayong lahat. Number 4, most of all na parusa is the death that came into their lives. Hindi lang sila ang nagkaroon ng kamatayan, kundi ang lahat. Kasama na tayo. Yun po yun. Because of their sin, all mankind will experience physical death, except those who will be raptured ng buhay. So, meron pa rin. Para sa atin, kung darating ang Lord na buhay tayo, hindi tayo nakaranas ng physical death. Diba? Pero lahat magdaranas ng kamatayan hanggat wala ang Panginoon. Yun po ay galing sa kasalanan ni Eva at ni Adam. Nadamay po tayo. Lahat tayo na consider na makasalanan at papunta sa impyerno. Sabi sa Romans 3:23, Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. dito ba? Pero lahat, samantalang si Eva lang naman talaga yun. Pero ganun ang Panginoon, was hindi natin siya sinulord. Sabi nga, up to the 4th generation, pag sa atin ng kasalanan, hanggang 4th generation, nagdaranas ng kasalanan, ginawa po na. Ayun po yung mag-iingat po tayo. At alam natin na ang kabayaran sa kasalanan, sabi sa Romans 3:23a, Romans 6:3-8. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan. Ibig sabihin, lahat nagkasala, lahat mamamatay. Kasi yun ang kabayaran ng kasalanan po natin. Dito natin kailangan pumili. Dito pumapasok yung kung gusto ba natin na mamatay tayo, is spiritually na pinag-uusapan. Ito ba? Kung gusto natin yung mabuhay, magpakailanman, yun ang kailangan natin pinaka na dapat natin piliin sa buhay. Ito ba? Sabi nga sa Romans 6:23b, sa Rose, Ito sa 23b, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. So, yun po. So, may choice na tayo. Gusto natin ng buhay na walang hanggan. So, pagdating natin ang Panginoon. God is good. God is so many chances. Yun ang maganda sa Lord. Hindi niya talaga yung hatol na talaga eh. Meron siya pa rin yung gumawa ng paraan para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kung tutuusin, diba? Sinabi na nga yung kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So, wala na, period na yung dapat eh. Pero ang Lord, He is a God of many chances. Our will to choose must be
wisely. So, doon tayo papasok. Kapag pili natin ng wisely sa mga trabaho o dito sa mundo, pwede tayo magkamali. Pero pagdating sa spiritual, huwag kang magkakamali. Bakit? Impyerno ang punta mo pag nagkamali. Kaya dapat choose wisely po tayo. Take the chance God is giving us. Patuloy tayong binibigyan ng Lord ng pagkakataon, piliin kung ano ang tama. Kaya matuto po tayo. Naku, maging wise po tayo upang hindi masayang yung chance na binibigay ng Lord. Masayang naman yun. Ang dami niyang binibigay sa ating pagkakataon para tayo maligtas, para makasama niya tayo. Tayo yung ayaw, sayang naman po. Di ba? So, how to choose wisely? Yan ang tanong ngayon. Gusto po ba nating malaman? Amen. Lakuan muna natin. Number 1, paano tayo pipili wisely? Commit our ways to the Lord. So, ipagkatiwala daw po natin lahat sa Diyos yung ano man yung balak natin, ano yung gusto natin gawin. Dapat pag pumili tayo sa umaga, Lord, ito po ba dapat kong gawin? Doon. Kasama na siya doon. Kinukomit na natin sa Kanya kung ano yung gusto niya. Hindi yung kung ano yung gusto po natin gawin. Gagawin na lang natin. Di po ba? So, hindi tayo nag-isip ng tama noon. And number 2, Do not lean on our own understanding. Huwag yung sarili natin karunungan. Huwag doon tayo manalig sa sarili natin karunungan. Na para ka gaya ni Every day, gusto ko to eh. Ako yung masusunod, gusto ko to eh. Dapat hindi po tayo gano'n. Sabi sa Kawikaan 3:6. Kawikaan 3, verse 5 to 6. Verse 5, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Verse 6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen. Diba? Napakabuti ng Lord. Amen. Diba? Lagi mo siyang alalahanin. Lagi mong i-commit yung sarili mo sa Kanya. Lagi mong i-lay down, Lord, if yung gusto kong gawin, according to your will, mangyari ito. Ito po ba yung talagang dapat kong gawin o hindi? Yun po. Dapat ganun po tayo, di ba? Commit and surrender po natin talaga yung buhay natin sa ating Panginoon. Upang everything na may dapat tayo pag-desisyonan, na po ang Lord po ang bahala. So, ang bumili po natin sa Lord lahat ng mga balak natin, lalo ng mga kabataan, di ba? Marami pa kayong balak sa buhay. Hindi pa kaya namin. Kaya pala. Nagtandamay pa ng iba. Di ba yung mga kabataan talaga marami pa yan dapat tatahakin, pero dapat alalahanin niyo lagi ang Panginoon. Huwag na huwag po mawawala sa listahan natin. Number 1, ang Panginoon. Yan po agad yung naaalala natin na makakatulong sa atin, wala nang iba. Siya yung maging backer natin sa lahat ng gagawin po natin. Amen po ba? Pagpapakita po yun ng pagtitiwala natin sa Kanya. Pag inuuna natin siya, ibig sabihin, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Hindi sa ating sariling kakayanan, sa ating kakaalaman, o sa ating karunungan, gaano man kataas yung nabot natin na edukasyon, bali wala po yun sa karunungan ng Diyos. Di ba? Pag hindi niya plano niya, kahit anong gawin mo, kahit ano yung pinag-aralan mo, hindi ka dyan pupunta kasi hindi yun ang gusto niya. Di ba? Maraming ganon. Na kung ano yung natapos mo, hindi yun ang trabaho mo. Hindi yun ang gusto mo. Bakit dapat, para hindi masayang yung tinapos mo na una, para hindi na masayang, alamin mo na kung anong gusto ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Nakakaasa daw po tayo na ituturo niya sa atin yung right direction to choose. Ganun. Kapag sa sarili natin akala, pananaw tayo nagpasya, mas malamang yung maling direction ang tahakin po natin. Sabi sa Kawikaan 16:25. Kawikaan 16:25. Kawikaan 25.
Maaaring iniisip mo na nasa tamang daan ka, ngunit ang dulo pala nito ay kamatayan. Amen. O, di ba? Kasi di man natin alam kung ano yung dulo eh. Eh, ang Lord, alam ba niya? Yes, alam ng Lord kung ano yung dulo ng tatakakin mo yan. Kaya dapat, sangguniin mo na siya para nang sa ganon, yung tamang daan ang mapuntahan natin at hindi ka pahamaan ang dulo. Yeah, commit everything to the Lord because He knows all the good and the best thing for us. Siya po yung nakakaalam nito. No more restoration po. Lahat ipagkatiwala natin sa Panginoon. Huwag na po tayo mag-reserve pa po dahil ang Diyos natin ay all-knowing and all-powerful God. Yeah? He knows everything. He knows what is best for us. Hindi yung better, best. Ano daw yung resulta pag kinumit natin yung choices natin sa God? Ano yung magiging resulta? The Lord will please. The Lord will. Siyempre, gusto natin, natanggalin natin, napiplease natin ang Lord, hindi ang tao. Hindi ba? Hindi natin, pabayaan na natin yung tao. Pero dapat di pa rin naman, hindi naman sila yung ma-displease. Pero ang una natin piniplease ang Panginoon. Sabi sa Kawikaan 3:4, Kawikaan 3 verse 4, sapagkat ginawa mo ito, malulugod ang Diyos pati ang mga tao. Amen. Kawikaan chapter 3 verse 4, kapag ginawa mo ito, manulugod ang Diyos pati na ang mga tao. pati ang tao. Ang Diyos yung nalugod mo, syempre pag ang Diyos nalugod natin, tama yung ginagawa natin. O manulugod pati yung taong kasama natin, o nakakalubilo natin. Bakit? Tama yung ginagawa mo. Amen po ba? Amen. Pag ang Diyos ang nalugod natin, grabe, di ba? Ang Diyos na yung nalugod mo What for yung tao? Pero kung ang tao lang nalugurin natin, baka hindi malugod ang Diyos. Kaya, unahin po natin na malugod natin ang Lord. Kapag mas pinili natin yung choice ng Lord para sa atin, malulugod natin siya. Kung ano yung gusto niya, yun ang ginawa natin. Siyempre, malulugod natin ang Lord. Doon tayo mga magulang, di ko ba? Pag sinusunod kayo ng mga anak nyo, di ba, natutuwa kayo, ganoon din ang Diyos. Natutuwa siya sa atin. Pati yung mga kasama natin sa bahay, na po, talagang matutuwa. At tayo po ay sumusunod sa Panginoon. Pag ginagawa po natin kung ano ang kalooban ng Panginoon, tiyak, malulugod natin lahat ng mga nakakasama natin. Hindi tayo kinakainisan. Hindi po ba? So yun po ang maganda pag tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Kaya always choose to commit ourselves to our Lord. Yun ang piliin po natin. Ang makasunod sa kalooban ng Panginoon. And He will help us to have the desires of our heart. Amen. Diba? Pag sumusunod tayo talaga, bibigay ng Lord. O, diba, Brother Henry? Yes. Amen. Praise the Lord. Yes. Subok na po natin ang Lord. Dito ba? Pag talagang pinili natin yung daan ng Lord, kung ano yung gusto niya, yun ang ginagawa niya. Hanggang 8. Plus 8. That is okay. So, na po yung last verse natin, Awit 37:45. Ano daw po? Basahin nga po natin. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanas. Okay. Kaya po natin hanapin, hindi sa tao, hindi kung kanino pa man. Sa Diyos lang po. Sa Diyos lang. And verse 5, Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan ka niya. kailangan po ba natin ng tulong? Amen. O, kanino tayo hingi ng tulong? Sa Lord. Pagkatiwala po natin sa Kanya lahat. Bilang pagkatapos, sabi natin yung topic natin kanina, it's my choice. Pero ngayon, ano daw po? Basahin natin? The Lord's choice is my choice. Ayan na po ang dapat na conclusion natin. Hindi na, it's my choice. Ang choice ko ngayon ay kung ano ang choice ng Panginoon. Amen po? Amen. Ayan. Kung ano yung pinipili ng Diyos para sa atin, yun ang piliin natin dahil mas makakabuti sa atin, higit sa lahat, mapiplis natin ang Lord. Amen. Tarapan natin ang Lord.